na nagbibigay ng mabuti, nakaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa oras na kinaya mo yun, magkakaroon ka ng kamatayan. Ibig sabihin po mga kapatid, bago pala magkasala ang tao, ano na kaya yung buhay natin ngayon kung wala pang kasalanan? Ibig sabihin po, nagkaroon ng kamatayan ng isang tao dahil sa kasalanan. Di ba? Isipin nyo, kung gaano karami ang lingkod ng Diyos na kasama natin ngayon kung hindi po sila sumuway. Hindi po nagkaroon ng kamatayan. Di ba? Ang dami ng lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, hindi po natin mararanasan yung mga bagay na pinagdaraanan natin. Hirap, sakit, problema. Lahat naman yan, isang bagay lang ang pinagmulan yan. Dahil sa kasalanan. Dahil sa hindi pagsunod ng atin. Dahil hindi sa pagsunod sa Panginoon. Yun po yung unang-una po ang sabi, patay tayo sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo po ay nagkaroon ng kamatayan. Ang pangalawa po, under God's wrath, o galit sa atin ang Panginoon. Kung ikaw ay wala sa presensya ng Panginoon, ang sinasabi po sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili ang puot ng Diyos. Diba? Ang sabi ng verse, ang sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang taong wala sa Panginoon at hindi sumusunod, puot ng Diyos. Diba? Naniniwala ba kayo na ang taong makasalanan, mahal ng Diyos? Amen. Mahal ng Diyos yung mga taong yan. Pero hindi mahal ng Diyos yung kasalanan. Dahil sa kasalanan, yun po yung nagiging dahilan ng pagkakalayo nila sa Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Isa rin po tayo sa naging biktima ng kasalanan ng mundo. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, gumawa siya ng mga tao o instrumento para malaman natin yung katotohanan. Ang katotohanan ng magpakalaya sa atin para mapalapit sa Panginoon. Mahal po ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan. Pero hindi yung mga kasalanan. Kaya kailangan po natin bitawan yan para ang pag-ibig ng Diyos maramdaman natin. Dahil kung wala po tayo sa Panginoon, puot kaparusahan po ang mararanasan natin. Dahil alam naman natin ang Diyos, ang galit ng Diyos. Hindi naman tayo paparusahan ng Diyos dahil masama siya. Mapaparusahan tayo kasi hindi natin siya sinunod. Kasi alam ng Diyos, pag sinunod mo tong bagay na to, mapapaganda ka, mapapabuti ka, mararamdaman mo yung blessing na ipinangako niya sa lahat ng sumunod. Diba? Katulad na lang po sa istorya ng Israelites. Ang kwento po ng Israelites po, ang kwento po nun, 40 years silang nagpaikot sa ilang. Pero, bago po sila pumunta sa Promised Land, meron na pong 10 spy na pumunta doon para alamin kung ano bang makikita nila doon. Ngayon po, sa pagpunta ng spy at pagbalik sa mga katribo nilang mga Israelita, mga kasama ng Israelita, ilang days lang po silang pumunta doon. Ilang days lang sila pumunta, nakabalik agad, nakapag-report na ito po yung makikita nyo. Ganyan-ganyan. Pero nung sinabi na nila yon sa mga Israelita, pumunta sila doon, ang unang-unang sinabi ng Moises, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Diba? Yung 40 days, umabot ng 40 years. Anong naging dahilan bakit tumagal? Hindi nila sinunod yung gusto ng Diyos. Diba? Minsan po, bilang isang tao, hindi po natin pwede sabihin na napakasama ng Diyos na bakit niya hinahayaan na mangyari sa atin ito. Alam niyo po, mabuti ang Diyos. Dahil sa dating ng mga problema at pagsubok ng buhay natin, doon po natin marirealize, doon po natin mararamdaman yung pagkilos ng Panginoon. Kasi minsan po, inaadya ng Diyos na magkaroon tayo ng problema at pagsubok sa buhay para maramdaman po natin na may Diyos na handang tutulong sa atin, na may Diyos na magbibigay pag-asa sa atin at katugumpayan sa lahat ng gagawin natin. Diba? Kaya importante po mga kalingkod na dapat po tayo ay nasa Panginoon. Dahil una po,
patay tayo sa kasalanan. Pangalawa po, galit ang Diyos sa mga makasalanan. Pangatlo po, separate from God. Ibig sabihin, hiwalay tayo sa Diyos. Ang sinasabi po ng Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkakawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo at hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Ito po yung sinasabi ng Biblia, malinaw na malinaw po, na dahil po sa kasalanan, nalayo tayo sa Panginoon. Ang sabi pa po sa Colossians 1:21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Diba? Yun po yung naging kalagayan natin. Nalayo tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na bago palikhain ng daigdig, ang Diyos at si Adan, harapan, face to face. Diba? Na Adan, Eva. Talagang parang magkakapatidan lang, magkaharap lang. Pero, dahil sa kasalanan, kasi ang Panginoon po, banal, ang Panginoon po, espiritu ng kabanalan. Kaya wala po, hindi po pwedeng makaharap ang isang taong makasalanan. Diba? Kaya po, kailangan po natin mapagtagumpayan na ang kasalanan na nagiging dahilan ng pagkakalayo natin sa Panginoon ay dapat po natin alisin. Diba? Alam naman natin na ang kasalanan ay hindi lang naman yan na pag nagubad ka ng damit, isushoot mo lang sa laundry, tapos na. Hindi po. Napakabigat. Napakahirap talikuran ng isang kasalanan. Naalala ko po dati, lahat po, hindi naman ang pinaka-worst na, hindi naman yung pinaka-worst, yung dumating sa droga, hindi naman ako umabot sa gano'n. Dumating din po sa point, share ko lang na dati rin po akong lasinggero, dati rin po akong palasugal, dati rin po akong palamura, at yung bahay po namin, ako po yung nagiging dahilan ng kaguluhan. Yan po yung buhay ko dati. Na talagang, pero Christian ako na, Christian with the heart. Wala sa puso. Kristiyano ko, no? Pero wala sa puso. Ganun. Tapos, nagtatanong ako sa Lord, bakit ganito, Lord? Nagsisimba naman ako, kumati naman ako ng Bible study. Bakit ganito? Bakit ganito yung buhay? Yung kasalanan pala, kinokontrol niya na ako. Siya na yung nagpapatakbo kung paano ko mamumuhay. Napakahirap. Dumating din po sa point na may asawa na ako, gumawa ko ng kasalanan sa asawa ko. Diba? Dumating sa point na talagang inisip ko, Lord, bakit ganito? Bakit ang hirap sumunod sa'yo? Bakit, Lord, ang hirap bitawan ito? Yung pala, hindi pala ang Diyos ang nagpapahirap sa akin, yung sarili ko. Hindi ko talaga totally kinumit yung buhay ko sa Kanya. Dahil ang hirap bitawan, nakasanayan mo na ng mahabang panahon, nabibitawan mo lang ng isang iglap. Diba? Mahirap. Pero sa Panginoon, walang imposible. Diba? Ngayon po, nakikita niyo na sa inyong harapan na nagbabahagi ng salita ng Diyos at ibinabahagi ang pagkilos ng Diyos sa isang taong dati makasalanan. Diba? Ang Panginoon po, makapangyarihan yan. Wala po siyang hindi kayang gawin. Kaya, ang pang-apat po, una po, dead in sin, wrath of God, separate from God. Pang-apat po, condemned by the law. Ibig sabihin, nahatulan dahil sa batas. Minsan po, ito po, sabi po sa Romans 3:19 to 20. Alam natin ano mang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakupan nito upang walang maidahilan ang sino man at dahil dito mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya'y nagkakasala. Dito po maraming hindi nakakaunawa sa mga tao tungkol sa batas ng Diyos. Maraming tao ngayon na namumuhay na akala nila tama, pero sa mata ng Diyos, mali. Kaya kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, isa tayo sa mga taong namumuhay na walang alam sa batas ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 10,
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung sa buhay natin na mali po yung pagkakaintindi nila. Dumadating po sa point na iniisip na lang nila kung anong maganda sa tao. Na okay lang yan, basta wala kang naaagrabyadong tao, okay lang yan. Yun yung kasinungalingan ng mundo no? Hindi na tayo tumitingin. Tama ba to sa paningin ng Diyos? Ang sabi, bawal maglasing. Pero minsan, may dumating lang bisita. Minsan lang to bro. Kasi galing siya sa ibang bansa Ibig na ibahagi natin, Lord, napakabuti ng Diyos. Dati akong lasingkero, ngayon hindi na. Dahil ang sarap pala gawin na akala ko masaya ako sa ginagawa ko. Hindi pala. Kasi tinuruan ako ng Diyos na ayaw niya pala yan. Diba? Minsan may mga ganun Minsan nga po nangyari, galing kong may bayaw ko, galing ibang bansa, party-party sa bahay. Tapos, siyempre may parang prayer annex may po ako sa bahay namin, may gawain. Tapos, Bible study muna, bago tayo mag-ano kung anong gagawin nyo. Bahala na kayo. Well, Bible study ko, may prayer kami. Tapos sabi niya sa akin ng bayaw ko. Sabi niya, bro, yo, shut up tayo. Kasi dati, bago siya umalis, medyo umiinom pa. Umiinom pa talaga ako noon. Talagang alam niya kung ano ko dati. Tapos nalaman niya na lang din yung pagdating ko. Tapos yun, sensya niya. Biyo, inom naman tayo. Minsan lang, grabe ka, ilang taon tayo hindi nakita. Parang ka namang nakakapangtampo ka naman Sabi ko sa kanya, huwag kang magagalit Ito yung nakakapagtampo. Ito talagang nakakapagtampo sa sasabihin ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, alam mo bro, alam mo bayaw, napakadaming bagay nilagay sa akin ng Diyos. Mas gusto kong gawin na magalit yung isang tao sa akin kaysa magalit sa akin ng Diyos. Amen. Yung sabi ko sa kanya, sabi ng bayaw ko, yaw, paano bang gawin na makilala ko yung Diyos? Sinirang ko siya. Mga kapatid, tandaan po natin, kung tayo'y lingkod ng Diyos, kailangan may alam tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos at mga ayaw. Dahil ang mundong ito punong-puno ng kasinungalingan. At lagi po natin tatandaan, ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Sa tulong ng salita ng Diyos. Huwag po tayong makikinig sa mga sabi-sabi. Sabi ng matanda, sabi ng kapitbahay, sabi ni sabi ni ganyan. Kanino niya nakuha yun? Tandaan niyo po, kung hindi po galing sa Diyos yan, galing po sa kabila yan. Galing yan sa kalaban. Para maligaw tayo. Kaya yun po yung kailangan po nating alamin na mayroon pong batas ng Diyos. Kaya nga sinasabi to para malaman ng isang tao na siya nagkakasala. Paglalasing, pakikiapid, pagnanakaw, pandaraya. Diba? Ito po yung kailangan nating panghawakan. Hindi pwede, isa lang. Minsan lang. Bibisita. Hindi pwede ganun. Hindi mo pwede, Lord, di na po ba ako, minsan lang naman po ako nag-inom minsan lang po ako nagsugal, minsan lang po ako nagnakaw, Lord, pero hindi po pwede ganun. Yung minsan na yun po yung pwedeng magbigay sa'yo ng kapamakan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Diba? Maraming tao ngayon na gumagawa ng kasalanan dahil hindi nila nauunawaan yung paghihirap sa impyerno. Diba? Minsan nga, meron ako na meron kong isang naglilingkod po sa iglesia. Pero isa siyang iglesia na talagang walang bisyo, ganyan. Tapos napadaan sa eskinita, sabi, Brother, inom ko muna, share ko muna. Sabi niya gano'n. Ay bro, hindi ako umiinom. Alis, sabi niya, sinigawan niya. Makatanggi ka naman, lahat naman tayo mamamatay. Gumanon siya. Sabi ng lingkod, lahat tayo mamamatay pero hindi lahat pupunta sa taas. Nanahimik yung nanahimik yung nasinggero. Diba? Minsan po, pag nakakaharap tayo ng mga ganun, palagi po natin iba to, yung salita ng Diyos. Hindi pwede na,
Alam niyo po, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, kailangan po tayo maging ilaw at asin. Hindi po tayo ang magiging asin at ilaw ng mga masasama nilang gawa. Kailangan tayo po, nakita po sa atin na kung paano po tayo mamuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo ang mismo ang sumasama sa mali. Mayroon nga dyan, nagsabi na, kailangan natin makiisa sa kanila kasi para maintindihan nila tayo. Ang nangyari, yun, nawala lalo. Siya yung napasama siya yung nawala. Hindi siya yung nag-akay, siya yung naakay. Ang nangyari, buhay niya, may sarap. Nagtatanong sa Panginoon, pinarusahan daw siya ng Panginoon. Tanda po natin hindi nagpaparusa ang Panginoon. Consequence lang yan na hindi natin pagsunod. Tandaan po natin ang Diyos na makapangyarihan natin, Diyos siya ng pag-ibig. Diyos siya ng pagmamahal. Diyos siya ng pagpapatawad. Kaya kahit ano pa yung kasalanan na ginawa mo, kung yan ay tatalikuran mo at magpapakumbaba ka sa Panginoon, handa ka niya patawarin. Pero hindi mo pwede na, Lord, patawad. Bukas, gagawin ko ulit. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, totally, alisin mo yan. Kasi, wala pong ganon na bukas, Lord, patawad kasi nakagawa ko. Tapos, sunaro, Lord, patawad ko ulit. Ang Diyos nagigibingi po sa atin pagpatuloy tayo ng mamuhay sa kasalanan. Diba? Yun po. Diba? Importante po na meron po tayong alam sa batas ng Diyos para hindi po tayo mapahamak kasi ang hatol sa atin kaparusahan at wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Pangalawa po, panglima po, namumuhay sa kasalanan. Diba? Ito na yung pinaka senaryo ng buhay niya na patay sa kasalanan, separate from God, poon ng Diyos, at walang alam sa batas ng Diyos. Ito na yung pamumuhay niya. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong sabi? Bakit daw nagkaganan yung mga tao? Ang sabi po, binulag. Diba? Binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Binulag ang ating kaisipan. Tinanggal ang kabutihan, pinalitan ng kasamaan. Kaya po sila nawala sa presensya ng Panginoon. Kaya ito pong mga dahilan na to, kung bakit tayo nawawala sa Diyos, dahil binulag ang kanilang isipan ng Diyos na walang iba kundi Satanas. Ang pinakamasakit na katotohanan sa mga ito ay yung sinabi sa 1 Corinthians 6:10. Walang siyang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng Biblia na wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung mga taong wala sa presensya niya. Ngayon po, babalik naman tayo sa una nating tinalakay. Ang importansya, tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Kung kanina tinalakay po natin yung mga bagay na wala sa Panginoon, ito naman po yung isang Kristiyano na nasa, ano ba yung makukuha natin pag wala tayo ay nasa presensya ng Panginoon, sinusunod tayo ang kalooban niya, sinusunod natin siya. Una po, ang sinasabi po sa John 15 verse 17, magbubunga daw at lalago. Kung tayo daw po ay nasa presensya ng Panginoon, tayo daw po ay mumumunga at lumago. Diba? Sabi po kanina sa verse ng chapter 15, ang saan na hindi nananatili sa akin ay tinatapon sa apoy at sinusunog. Ibig sabihin po, yung mga taong hindi nanatili sa Panginoon, parusahan po yung pwedeng mangyari sa kanila. At ito naman po yung nasa Panginoon na tayo. Ito po yung ito po yung marireceive natin kung tayo po yung nasa presensya ng Diyos na magbubunga tayo at lalago. Tatlong bagay po na masasabi natin na ang isang Kristiyano ay talagang namumunga o lumalago. Ito po, unang-una, nagbabago mula sa makasalanang pagkatao tungo na siya sa kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ay nananatili sa Panginoon at tinanggap po natin
siya sa ating buhay at sinunod natin siya, mamumunga tayo. Kailangan po, kung talagang tayong lingkod ng Lord, dapat meron po tayong ganitong mga bagay. Unang-una po, nagbabago tayo. Diba? Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito na yung napalitan na ng bago. Ito po yung sinasabi natin kanina na kailangan po natin na magbago. Kailangan po makita sa atin kung paano tayo binago ng Panginoon. Kasi yun yung part ng totally na nasa Panginoon tayo. Na hindi po pwede sabihin na nasa Panginoon ako. Pero may session kami mamaya. Pero nasa Panginoon ako. Wala pong ganon, mga kapatid. Diba? Ang sabi ng verse, wala na yung dati niyang pagkatao. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay nasa Panginoon, kung susundin mo yung kalooban niya, kailangan mo palang mamatay. Mamatay yung pagkatao mong makasalanan. Diba? Kaya, meron pong content creator na father siya, sabi niya, yung mga born again na yan, napakadali para sa kanila tanggapin ang kaligtasan. Tatanggapin mo lang si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Tapos na! Hindi niya nabasa itong 2 Corinthians 5:7 na to. Ang sabi, di ba? Kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, isa ng bago siyang nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Mahirap pa bitawan yung pagkatao natin na dati natin nakasanayan ng mahabang panahon. Madali, mahirap. Mahirap po. Diba? Mahirap yun. Kaya hindi mo pwede sabihin na tanggapin mo lang si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas mo. Ligtas ka na. Grabe na magkadali naman yan. Yung pinakamahirap na part po, yung mamatay ang isa nating katauhan na punong-puno ng kasalanan. Pero, doon po papasok ang kapangyarihan ng Diyos na wala siyang hindi kayang gawin. Kung tutulungan po natin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, maiintindihan mo na talagang kailangan mong mamuhay na sumusunod sa kalooban niya. At talagang kaya natin mapaglabanan. Kasi hindi po natatapos na tumanggap na tayo, tapos na. Hindi po. Tandaan po natin, pag tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior ng buhay natin, doon pa lang nag-uumpisa yung laban. Tandaan niyo yung wala ka pa sa Panginoon, wala pang gerang nangyayari. Diba? Kasi ang Panginoon, lagi yan nandun sa isip mo na kumakatok. Anak, balik ka na. Anak, balik ka na. Si Satan po, hindi ka niya pinapakailaman. Okay, wala yung katok-katok na yan. Bingin na nasa loob eh. Diba? Hindi po nag-uumpisa yung gera. Pero, nung ikaw ay nagdesisyon, na ibigay ang buhay mo sa Panginoon, doon na nagdeklara ng gera. Kung paano ka binabato ng Diablo, 100, dadagdagan niya ng 1 million. Para yung pagkatao po natin bumalik at mas higit pa sa kasamaan ng dating pagkatao. Nasa Biblia rin po yun. Diba? Na tandaan po natin na tayo po, kailangan, kung talagang nasa Panginoon tayo, makita yung pagbabago sa atin. Na tayong nasa makasalanang pagkatao, namuhay sa kabalaran sa pagsunod sa ating Panginoon. Yun po una. Una po, nagbabago. Pangalawa po, nagpapagamit sa Panginoon. Diba? Ito po yung problema ng iba nating mga kapatid na Kristiyano. Pag-usaping plano sa ating church or ministry, nagkakaroon ng appointment bigla. Diba? Meeting tayo! May bumuhay tayong ministry. Bro, bawal lang ko bro. Ay, pupunta na akong meeting. Kasi usapin ministry. Usapin planuhin sa church eh. Doon mo makikita, ang isang tunay na malagong Kristiyano, committed. Mahal yung gawain. Excited sa lahat ng planuhin. Diba? Doon po natin makikita ang isang tao na talagang sa Panginoon na ang mindset niya, gawin natin to para mas maraming maligtas, mas maraming makakilala sa Panginoon. Wala eh. Aminin man natin o hindi. Marami pong churches na dumaranas ng mga ganitong problema. Tatandaan po natin na sa lahat po ng ginagawa natin, huwag po tayong tumingin kung anong estado ng ating church. Huwag po tayong tumingin kung sa tao. Huwag po tayong tumingin kung anong problema.
palagi po natin isipin, ginagawa natin po para sa Diyos. Dahil pag sa Diyos, ang iniisip mo ay para sa Diyos to, anong kalalabasan yan? Di ba? Kung may 100%, 200% ibibigay mo para sa Diyos. Kasi yung 100% sa tao. Eh sa Diyos to, 200% ibibigay mo. Kasi para sa Diyos. Di ba? Tandaan po natin, sa ating paglago, kung talagang lumalago tayo, unang-una, nagbabago tayo. Pangalawa, nagpapagamit tayo. Pangatlo po, binabahagi natin ang Panginoon Jesus at ang ating kaligtasan na natanggap sa Kanya. Ito po yung higit na dapat natin ginagawa. Ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, pamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho. Dahil kailangan po natin ipaalam sa kanila na lahat tayo mamamatay at haharap sa Diyos. Kung sila po ay walang Panginoon sa kanilang buhay, mapapahamak po sila. Diba? Yun po yung qualification na isang tao na lumalago sa Panginoon at talagang nananatili sa presensya ng Diyos, nagbabago, nagpapagamit, at higit sa lahat, ibinabahagi yung kaligtasan na nakuha niya sa Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, lahat tayo mamamatay. Kapatid, anak, asawa, magulang, lolo, lola, lahat po mamamatay. Haharap sa Diyos. Ang tanong sa iyo, anak, nabubuhay ka, anong ginawa mo? Tayo yung mga Kristiyano, Lord, active po ako sa church. Lord, dati po akong ng gawain. Lord, nagbabasa po ako ng Biblia. Wala namang problema na mapunta ka. Pero ipapakita sa iyo ng Diyos, yung pamilya mo nasa impyerno. Bakit? Ikaw bibig mo eh. Diba? Tandaan po natin mga kapatid, ang pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao, hindi po yan sa material, hindi po yan sa emosyon, hindi po yan sa mga bagay-bagay. Talagang mahal mo ang tao, hindi lang yung ibibigay mo sa kanya, pang-temporal. Diba? Ang ibibigay mo natin sa kanila, eternal. Sino yung eternal? Si Jesus. Diba? Kung mahal mo si mama mo, mahal mo si papa mo, mahal mo si wife mo, mahal mo mga anak mo, ipakilala mo si Jesus. Dahil pag may Jesus ka, sigurado sa langit ka. Diba? Yan po yung pagpapakita ng pagmamahal. Hindi mo pwedeng, mahal kita ma, bigyan kita pera. Pero sa isip mo, wala siyang Kristo para kapag namatay. Diba? Mga kapatid, kailangan po natin gawin to bilang isang alagad ng Diyos. Kaya po tayo biniyayaan ng kaligtasan kasi gagamitin ka ng Diyos para i-share mo yan sa mga mahal mo sa buhay. Hindi yan ibinigay sa iyo ng Diyos para sarilihin mo lang, na sa akin lang to, para sila magandang matay at sa impyerno mapupunta. Hindi po ganoon. Diba? Napakabuti ng Diyos sa atin. Yung kabutihan na pinaramdam sa atin ng Diyos, ibahagi rin natin sa kanila. Diba? Kaya mga kalingkod, ito po yung dapat natin malaman na tayong lumalago sa Panginoon. Una-una, nagbabago, nagpapagamit, at ibinabahagi ang salita ng Diyos. Pangalawa po, itinuturing tayong kaibigan ng Diyos. Pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, itinuturing niya po tayong kaibigan. Nasabi po sa John 15 verse 14 to 15. Kayong mga kaibigan kong tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing kayo mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig sa aking Ama. Biro niyo po mga kapatid, itinuturing tayo kaibigan ng Diyos kung sinusunod daw natin ang kanyang mga utos. Dahil ang isang kaibigan, ang isang alipin, hindi sinasabi yung mga plano ng kanyang Panginoon. Diba? Diba? Napakasarap ng feeling na, Brother, sabihin natin na, ito yung plano ko para sa'yo. Ito yung mangyayari sa buhay mo. Pero, kung susundin mo yung utos ko, at susundin mo yung kalooban ko. Diba ang sarap pakinggan nun? Na, ginans ka na ni Lord na ito yung mangyayari sa'yo. Pagpapalain kita. Ito yung buhay na magiging buhay mo pag sinunod mo ako. Diba? Pero may kasamang pagsunod.
Diba? Yun po yung ang sarap ng pilit pag nasa presensya tayo ng Panginoon, tinuturing niya tayong kaibigan. At ipinapabati niya sa atin kung ano ba yung mga bagay na mangyayari at gagawin ng ating Diyos. Diba? Yun po, pangalawa po, itinuturing. Una po, lumalago tayo. Diba? Sabi sa presensya ng Panginoon, lumalago tayo. At pangalawa po, tinuturing tayong kaibigan ng Diyos. Ang pangatlo po, blessing or biyaya. Ito po yung ina-assure natin na pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, ito yung sinasabi niya sa atin. Ang sabi po, sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Anong sabi? Diba? Pag nananatili tayo sa kanila. Kaya huwag tayong magproblema. Ang problema, isang way yan para ipakita kung paano tayo tutulungan ng Diyos. Kaya sinasabi sa atin na hindi pwede na ang problema ang magpapalayo sa atin. Dapat mas lalo tayong lumapit. Dahil kung anong sabihin mo, ibibigay ko para sa iyo. Tandaan po natin, ang solusyon ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Minsan po kasi may mga gusto tayong gawin sa buhay natin, pero nakikita ng Diyos yung totally na mangyari sa iyo, pag binigay niya sa iyo, mawawala ka. Kaya hindi binibigay ng Diyos yan. Ang binibigay na solusyon sa atin ng Panginoon, yung hindi tayo mawawala sa Kanya. Diba? Kaya palagi tayong mapustos or palagi tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Ang sabi niya, diba? Ano mang hingin natin, ibibigay niya. Ang sabi pa sa Leviticus 26 verse 3-4, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin, tutuparin ang aking mga utos, paulitin ko ang tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy at kaparangan kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim at gumigiig pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Ito po yung promise ng Lord. Kung tayo po ay nananatili at sumusunod sa kalooban niya, pasasaganahin niya tayo. At, ang sabi, mamumuhay tayo ng panatag. Diba? Ano niyo po, share ko lang. Dati po, nung wala pa ako sa Panginoon, ang pangarap ko talaga, yumaman. Sabi ko, Lord, nahanalangin pa ako kasi puro ang panalangin ko, puro pahingi noon eh. Hindi Panginoon eh. Pahingi noon. Yung po yung pagkakilala ko sa Diyos dati. Kasi wala pa sa puso. Pahingi noon, Lord, sana yumaman ako. At pag yumaman ako, yari yung mga nagbago sa akin. Yung po yung sa akin dati. Parang may galit. Diba? Ano ginawa ng Diyos? Hindi niya binigay. Kasi, alam ka mapapahamak ako. Diba? Nung nakilala ko si Jesus, at tinanggap ko siya bilang Diyos ang tagapagligtas ko, nabago yung pananaw ko. Sabi ko, Lord, pag binigyan mo ako ng bahay, na malaking bahay, magandang bahay, kotse, at yaman, pero wala ako sa'yo, Lord, doon na lang ako sa squatter. Diba? Kahit meron ako niyan kung wala ako sa'yo. Di na lang po, doon na lang ako sa squatter. Kasi yung mga bagay niya, temporal lang yun. Diba? Yung bahay masisira, yung kotse masisira, yung pera nauubos, yung buhay nawawala. Pero pag nasa Panginoon tayo, ano sabi niya? Bibigyan niya tayo ng buhay na panatag, buhay na masaya. Ito yung promise ng Lord sa atin pag tayo nanatili sa presensya niya. At huwag na huwag po natin hayaan na malayo tayo. Dahil mamimiss po natin yung plano ng Lord para sa bawat isang nananatili at tapat sa Kanya. Diba? Kaya mga kapatid, ang sabi po sa Matthew 6:33, kung ikaw ay nananatili sa Panginoon, kung ginagawa mo to, ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, kung tayo po'y nananatili sa Panginoon at inuuna po natin yung mga bagay patungkol sa Kanya, ang sabi uli ng Panginoon, ibibigay niya lahat ng pangangailangan ninyo. Amen.
Kaya kung papipiliin kayo, sabi, natatawa ako sa ano ko, may nag-share sa akin, nagpasalamat sa akin. Kuya, salamat. Siyempre ko siya. Kuya, salamat, may trabaho na ako. Uy, congrats! Sabi ko sa kanya, congrats. Yan trabaho mo dito sa SM. Ano day off mo? Tuesday. Patay. Sabi ko ba, nanghihingi ka kay Lord. Tapos, day off mo Tuesday. Paano na yung Sunday mo? Hindi, pasok kami sa sabi niya, sabi na pwede mag-day off ng linggo eh, kasi mall daw yun, bawal daw. Sabi ko, isip-isip ko sinabi sa kanya, uy, salamat yun, tinabot ni Lord yung panalangin. Pero wala kayo mong iisipin, ibigay ka na tayo sa Diyos. Kasi binigay niya yung gusto mo eh. Diba? Katulad na ng mga ganung bagay. Minsan po, sa paggawa natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, natatakpan ng mga bagay na makamundo eh. Trabaho, or gawain hindi naman importante, mas binibigyan ng mahalaga. Diba? Yung pagbibigay pa lang ng araw ng linggo sa Panginoon, biyaya na yun. Diba? Tinugon ni Lord yung panalangin. Tinugon ni Lord yung panalangin. Ang tanda po natin, binibigay ng Panginoon, yung hindi masasagasarin yung mga gawain niya at yung mga bagay patungkol sa Kanya. Tandaan po natin, hindi lahat ng biyaya galing sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Ang biyaya na galing sa Diyos, tandaan po natin ito, hindi kayo malalayo sa presensya niya. Tandaan po natin, ang biyaya na nakuha ng isang tao, ngunit nawala naman siya sa Diyos, hindi galing sa Diyos yan. Galing po sa kaaway yan. Minsan ginagamit lang yan na armas yan, parang isipin mo na sa Diyos ka, pero wala ka sa Diyos. Kasi ang binibigay ng Diyos sa atin, hindi tayo malalayo sa Kanya. Hindi tayo mawawala ng time sa Kanya. At hindi na, sagit sa lahat, hindi tayo mawawala sa presensya Niya. Diba? Kaya, yun po yung pagsikapan natin. Lagi po natin tatandaan na kung may tatanggapin po tayo opportunity sa buhay natin, lagi po natin isipin, magkakaroon pa ba ako ng time sa Diyos? Baka magkaroon na ako ng trabaho, 5,000 a day. Pero wala naman akong time sa Diyos. Diba? Ano pong magagawa ng pera kung wala na tayo sa Panginoon? Yung pera na yan, pag nasa Diyos ka, kakatok sa yan, bro, may blessing ako. Kahit tayo sa labas. Bro! Mayroong kaya mamimigay ako ng ano. Katulad po ng CMA namin sa meeting ng mga pagpapastor. Mga pastor, sa meron pong pastor doon na pastora na pinagpala. Lahat kami na pinagpala kasi siniran kami ng blessing. Kaya talagang masasabi mo na pag nasa Panginoon ka, yung resources, yung pangangailangan mo, hindi mo in-expect sa mga taong gagamitin ng Diyos. Kaya palagi po tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Yun po yung pangako niya, biyaya. Ito po ang huli. Ito po yung pinakamatindi sa lahat. Ang kayang ibigay ng Diyos, kung tayo ay nanatili sa presensya niya, buhay na walang hanggan. Ito po yung kayang ibigay ng ating Panginoon. Ang sabi po sa John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Anong sinasabi? Tanong kayang bigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Dahil ang dyablo, nakaabang lang yan para tayo'y kuwain at mapahamak. Pero pag tayo ay nasa Panginoon, ang pangako niya, hindi sila mapapahamak pag nasa Panginoon tayo. Hindi tayo mapapahamak. Diba? Ang ibibigay niya si buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka talagang, napawaw talaga ako sa verse na to. Ito po yung isang verse na talagang pinangahawakan ko at talagang sinishare ko rin sa tao na sinasharean ko. Ang sabi po sa John 11:25-26, ito po si Jesus nagsabi nito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman.
Grabe! Ano makukuha natin? Buhay. Diba? Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang kaya niyang ibigay. Na kahit mamatay ang ating physical, ang spiritual natin, makakasama natin siya. Diba? Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon, ang mga pangako ng Panginoon. Diba? Isang bagay ang gustong ipahayag sa atin ng Diyos. Siya ang kailangan natin at siya ang magbubuno sa lahat ng pangangailangan natin. At higit sa lahat, masasabi mo na kapag na kay Jesus ka, may future tayo. Diba? May future tayo. Hindi lang dito sa buhay na to, kundi sa susunod na buhay. Sa piling ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung sinasabi na. At kung nananatili tayo sa Kanya hanggang kamatayan, ito po yung sinasabi, dito po ako magtatapos. Ito po yung sinasabi ng 1 Corinthians, dito po tayo magtatapos. Ito po yung life verse ko. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 9, Subalit, tulad ng susulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Kung ang iniisip nyo, ang mahalagang bagay sa mundong to, ginto, pera, bahay, or ano pa man, wala pa yan. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo pa nakikita. Ang gold, nakikita natin. Ang diamond, nakikita natin. Hindi mo pa narinig at hindi pa sumagi sa isip ng isang tao. Ganun po yung kayang ibigay ng Diyos kung tayo po'y mananatili sa presensya niya. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na magtagumpay po ang diablo na tayo ay malayo sa Panginoon. Sapagkat ang plano sa atin ng Panginoon, maganda. Pero, kailangan po natin ng pagsunod. Dahil yung isang bagay na pinakamahirap sa tao, pagsunod. Pero, kung ang buhay mo ay binigay mo sa Panginoon, walang kayang hindi gawin ng Panginoon sa atin. Manalangin po tayo. Tayo po tayo lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpupulit at papasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po'y binayayaan niyo, Panginoon Diyos, na isang mensahe, Panginoon, na muli na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na manatili kami, Panginoon Diyos, sa presensya mo, Panginoon, upang hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway, Panginoon, at ang kasalanan ng dahilan ng aming kamatayan. Lord, salamat dahil napagtagumpayan niyo ito sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa inyo bilang Diyos at aming tagapagligtas, Lord, iniligtas mo kami, Panginoon, at ipinaramdam mo ang pag-ibig, pagmamahal, kaligtasan at buhay na walang hanggan, Lord, na kayang ibigay sa amin. Panginoon, salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig, biyaya at pagmamahal, pero mas nananaig ang pagmamahal mo at pagpapatawad sa amin. Panginoon Diyos, sa mga taong ito na nagbigay ng oras at panahon sa umagang ito, samahan niyo po sila, Panginoon Diyos. Iparamdam mo ang pag-ibig mo sa kanila, ang presensya mo, Panginoon, na magkaroon sila ng pag-asa sapagkat may Diyos sila, nakasama nila, anuman ang pinagdadaanan nila, anumang pagsubok ang haharapin nila, Panginoon Diyos, kayo po ang maging katagumpayan at kayo po ang maging lakas nila at kayo rin po ang maging proteksyon nila, Panginoon. Panginoon Diyos, salamat dahil tunay na Diyos kayo kapagmahal, Diyos na may bigin at Diyos na mapagpatawad. Salamat po sa biyayang kaloob mo sa umagang ito. At tunay nga, Panginoon, na kayo'y kapuri-puri, kasamba-samba, at ang pasasalamat ay tanging sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Okay, salamat, Pastor, sa kanyang message ng Panginoon. Umaga na we are staying connected to our God. Amen? Amen po ba? Amen. Kung ano po natin message ng ni Pastor, napakaganda po, no? Kailangan po natin may pag-connection kay Lord.
Kailangan po natin may pag-connection kay Lord. Ito po ang message na we are blessed to God kung tayo ay nakakonect sa Kanya. Ang ganda po ng message ng Panginoon. Kung babasahin po natin sa 16 na sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, hindi ako ang pumili sa inyo. Sabi niya, pinili po tayo, sabi niya, upang ang pinili tayo para po tayo ay mamunga. Humayo at mamunga. Sabi ng Panginoon doon, kapag ikaw ay humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Ibig sabihin, kapag pala tayo ay nanatili kay Lord, namumunga ho tayo. Amen? Ano niyo po yung pinaka-verse na huli ang ganda? Sinabi ni Pastor kanina yung verse 17. Ano po yung susi para tayo ay manatili sa church? Babasahin po natin. Kung titignan po natin in verse 17, ang sabi niya, ang susi po dyan, ito ang gusto ko, sabi ni Lord, magmahalan kayo. Amen? Amen. Kaya pa ang paglago ng church, hindi nakasalalay kay pastora, kay pastor. Nakasalalay ang paglago ng church sa pamamagitan ng pagmamahalan natin. Amen. Amen? Kapag nawala na yung pagmamahal sa iyo ng isa, pag-pray mo. Yan ang susi para manatili tayo. Kasi pag hindi mo minahal yung katabi mo, sigurado mawawala ka sa church. Amen? Ang sabi ni Pastor kanina, pag tayo sa verse 7, i-bless ko kayo eh. Napakaganda pong challenge ni Lord para sa atin. Amen? Amen. Kaya yung connected natin kay Lord, wag mo natin aalis. Sabi ko ng isang ang ating pong pananampalataya ay parang tayo naninigas, parang tayong saringgola. Yung nagsasaringgola po tayo. Kasi habang nagsasaringgola po daw tayo at nakatingin tayo sa taas, kapag napatit po yung lubid na ito ang kumukontrol po at ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng ganda, pag yan po ay binitawan mo, mawawala po yung connection natin kay Lord. Kaya hayaan mo ang Diyos ang makialam ng buhay mo. At hayaan mo ang Diyos ang makisama sa iyo. Amen? Ang susi, para paglago ng church at manatili, magmahalan po tayo. Amen. Mahal mo ba yung katabi mo? Amen. Mahal mo lang ata yan kapag sabi ni Pastor kanina, di ba? Kung gusto mo manatili sa church, ang sikreto, mahalin mo bawat isa. Love one another. Hindi po sa giving, hindi po ng bagay. Ganun pala yun, sabi ni Pastor kanina, kapag pala tayo ay nanatili kay Lord at nagkataon ng bunga, at nanatili ang bunga sa atin, ang sekreto pala yung mahalin mo yung bunga mo. Amen? Ayun pala yung sekreto, sabi ni Pastor eh. Ang sekreto pala ng paglago ng church, hindi lang magbibigay ka ng kaluluwa sa church, hindi mahalin mo. Pag sinabi mo minahal, ayaw mapunta sa impyerno yung bunga mo at agawin. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya magmahalan po tayo. Maraming salamat, Pastor, sa buhay mo. At tayo po tayo lahat at pag-pray po natin si Pastor at sa kanya pong magandang message ngayong umaga. Just pray to the Lord. Salamat, Panginoon, sa lingkod mo na ito na napatuloy na ginagamit mo. At alam po namin na marami ka pang ipapagawa sa buhay niya bilang isang ministeryo, Panginoon, sa iyo. Ingatan niyo po sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, kanyang anak, Panginoon. I-bless niyo po siya, Panginoon, at alam po namin, ang ganitong lingkod mo na malinis ang puso, Panginoon, ay patuloy mong gagamitin sa iyo, kaharian, Lord. Lord, saan man siya magpunta, iapak ang kanyang mga paa at sa kanyang paghayo at magsalita, maraming buhay ang magbabago sa mamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa kanya. Naniniwala kami lahat dito. Hindi lang isa o dalawa ang mapupunta sa langit sa pamamagitan niya, kundi lahat ng makakasalimuhay at makikilala ng mga anak ay mananatiling bunga at kayo ang magiging tanging puno ng ubasan na makakulay sa ating Panginoon. Ang sikreto ay magmahalan kami may umaga. Salamat! Kami lahat ay naging masaya, na-enjoy namin ang buhay Kristiyano ngayong linggo at umaga at itibabahagi namin pag-isat data bilang mga anak. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po. Makakaupo muna po tayo, no? Tulong-tingin po tayo. Maraming salamat po sa mensahe na pinagkaloob ng ating Pastor Charlie. Yan. Si Charlie.
sa anak namin ni Edwin. Matanda na talaga kami ni Edwin. Pero bait yan, no? Loko yung sister. Ulitin mo natin yung consecration, no? Sabi nga ko sa mensahe na binahagi ni Charlie, ni Brother Charlie na ibahagi natin. Ibig sabihin, ibahagi natin yung salita ng Diyos, yung mga talento natin, ibahagi din natin bilang pasasalamat para sa ating Panginoon. Para sa susunod na song leader, next week, yan, si Brother Dante naman ang sabi nga Dante, di ba, ibahagi mo yung talento sa ating Panginoon. Namimiss ka na namin kumanta, Dan. Ano ka ba ni Dante? Yung ano? Yes, Lord. Yes. Oh, yes, Lord. Yeah, consecration po. Consecration. 183. Ang ating pong MC, Sister Dita. Ate Tess, Sister Tess. Para sa ating prayer meeting, Sister Celia. Sister Celia ba, Pastor Irene? O, doon tayo sa Marulas. Ay, hindi tuloy. Di ba sa Wednesday na yun? Hindi. Last week pa. Okay. Sister Celia tayo. Sa prayer meeting natin. MC po natin next week, Sister Tess, song leader, si Brother Dante, at ang ating speaker, si Pastor Ryan na bahala doon. Ayan. Page 183, consecration. Since Jesus came, ready, sing. Since Jesus came, His life for me, should I not fear His love? I'm consecrated, Lord, to Thee. I shall be wholly done. My life, O Lord. My life, O Lord, I give to Thee. My love is not at all. I serve Thee, Lord, and faithful be. In my affection, mercy, and righteousness, my Lord, my life, O Lord, I give to Thee. My love is not at all. Tuloy po tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-iingat Diyos bawat sa amin. Salamat sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, O God.
Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na ito ay maipamuhay namin, Panginoon, at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Patuloy niyo rin po pagpalain, dakilang Diyos, ang bahagi ng mga inyong mga salita, Panginoon. Na saan man dapat siya pumunta, Panginoon, ay patuloy niyo siya pagpalain siya at ang kanyang buong sambahayan. Blessing, Panginoon, ang hinihingi namin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng kasama namin sa loob ng iglesia nito, Panginoon. Lalo na yung mga kapatira namin, Panginoon, na hindi namin kasama, O God. Ikaw po yung patuloy na magpadalin sa kanila. Maraming po salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Diyos ng Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy po natin damhin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang walang hanggang gabay ng ating banal na Espiritu ngayon at kailanman. Good morning po sa ating lahat. God bless.